Sige, Tatay Ogos. Ang babasahin natin yung sulat ni Juan. 1:4. Ano po? Oo. 4. Oh. Doon po sa ang title nito, si Jesus at sa Samaria. Kasi nangaral po si Jesus sa Samaria. Ayan. Sulat nyo po. 1:4, 7, 9, 10, 11. Opo, sige, sulat mo. 4, 8. 7, 9, 10, 11, at saka 15, 16, 17, 19, ayun 18. Kasama po pala 18, ano? 18, 19, 25, 26, 28, 29, 30. 26, 29, 30. 39, 40, 41, 42. Oh, marami po yan. Tsagahin nyo lang po, ano? Kasi yan po ang ating ano yan, no? Papaksayin natin. Dito, nireveal ni Jesus sa mga harap ng mga tao. Sa harap ng mga taga Samaria na siya'y tagapagligtas. Ano? Sige. 19, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 25, 26, 29, 30, 39, 40, 41. O, tsaka 42. Yan. Yan, ano po. Kaya pakinggan lang ninyo. Marami to, ano? Tsaga lang kayo. Talagang gano'n ng Bible study. Kailangan, tawag dito, kailangan ng tsaga, ang pasensya. Hindi bali, after ng Bible study, pero naman merienda. Ano? Kaya okay lang na magtsaga tayo. Ano? Eh sa iba nga, wala nga merienda pero tsaga pa rin eh. Alam nyo nung araw, habang hinahanap ni Tatay Ogos, nung araw, konting kwento ko lang sa inyo. Doon sa, para, ano ang tawag dito? Sa, anong tawag dito? Doon sa, anong tawag? Doon nagba-Bible study ako nung araw. Ako pa yung nagpapakain. Oh, pagka nag-Bible study ako, halimbawa, ngayon ano, magba-Bible study ako. Ang ginagawa ko, nagbibigay ako ng pera para pang merienda. Oh, baliktad doon eh. Ako na yung nagba-Bible study, ako pa yung nagpapakain. Pero dito iba eh. Si nanay nagpapakain. Kaya kakuswerte kayo kasi merong isang nanay na nagpapakain. Oh. Ano? Kaya yun. Sige Tatay Ogos, basahin mo na. Isa-isahin mo. Mahaba-haba yan. Tsaka lang. May isang Samaritanang dumating upang umigib. At sinabi ni Jesus sa kanya, "Maaari bang makainom?" Wala noon sa kanya mga alagad dahil sila'y bumibili ng pagkain sa bayan. Sinabi sa kanya ng babae, "Ikaw ay Hudyo at Samaritana naman ako. Bakit ka humihingi sa akin ng inumin?" Sinabi niya yun sapagkat hindi alabilo sa mga Hudyo sa mga Samaritano. Sumagot si Jesus, "Kung alam mo lamang na ang kaloob ng
Diyos at kung sino itong mingi sa iyo ng inumin. Ikaw ang migi sa kanya at bibigyan kanya ang tubig na nagbibigay buhay. Nagsalita ng babae, Ginoo, malalim ang balon ito na at wala naman pansalok. Saan ka kukuha ng tubig na nagbibigay buhay? Kise. Opo, sige. Diretso yan. Kise. O sige, Kisi, tayo. Sinabi ng babae, Ginoo, bigyan mo po niyo akong tubig na yan upang hindi na ako mahuhuwaw. Ni pumarito pa upang sumalok muli. Umuwi ka at isama mo rito ang iyong asawa. Uwi ka na ni Jesus. Wala akong asawa, sagot ng babae. Sinabi ni Jesus, tama ang sinabi mong wala kang asawa. Sapagkat 5 na ang iyong maging asawa at ang mga kinakasama mo ngayon ay hindi mong asawa. Ito nga ang sinabi mo. Sinabi ng babae, Ginoo, palagay ko at isa kang propeta. Bentingko. Sinabi ang babae, nalalaman ko po darating Mesiyas at tinatawag na Kristo. Pagdating niya, siya ang nagpahayag sa amin sa lahat ng bagay. Ako ang kausap mo ngayon, ang iyong tinutukoy, sabi ni Jesus. Hali kayo, tignan niyo ang taong nagsasabi sa akin sa lahat ng ginawa ko. Siya na kaya ang Kristo. Kaya lumabas ang bayan ng mga tao at nagpunta kay Jesus. Samantala, magkailang ulit na sinabi ang mga alagad kay Jesus, Rabi, kumain na kayo. Lumabas ang bayan ng tao nagpunta sa iyo. Kaya lumabas ang bayan ng mga tao nagpunta kay Jesus sa at marami sa Samaritano sa bayan yon at naniwala kay Jesus dahil sa patutuo ng babae. Sinabi niya sa akin sa lahat na aking ginawa. Kaya pumunta sila kay Jesus at nakiusap na tumigil muna siya roon. At tumigil nga siya roon sa loob ng 2 araw. At marami pang sumampalataya ng mapakinggan niya. Pagkatapos sinabi nila sa babae, naniwala na kami ngayon, hindi na dahil sa sinabi mo, kundi dahil sa narinig namin siya. Alam na namin siya nga ang tagapagligtas sang katauhan. Ayan, ano po, nabasa po ni Tatay Yogos. Kung mapapansin niyo po, laktaw-laktaw po yung verse na binigay ko sa kanya. Kasi ang pinupunto lang po natin dito, yung eksaktong papaksahin. Ano po, yung tungkol po kay Jesus na sinabi ni Jesus ayon sa kanyang pangangaral sa Samaria, sa bayan ng Samaria ng 2 araw.
Sipin niyo po yun, 2 araw na Bible study yun. O, kung kayo tatanungin ko kaibigan, nanonood ng video ito, po pwede ba kayong gano'n? 2 araw na Bible study. Siyempre, magsasawa rin po kayo, no? Yan. Pero nangyari po kasi nga, yung mismong mga tao po sa Samaria, sa bayan, nag-invite sila kay Jesus na sinabi nila, huwag ka munang umalis. Kasi po, yung sinabi ng babaeng Samaritana, doon po sila nagbase. Ano po, doon sila nagbase, kaya sila naging interesado sa sasabihin ng ating Panginoong Yesus. Kasi po, ang sabi ng babae ay ito, iniwan ng babae ang kanyang banga sa verse 28. Bumalik sa bayan at sinabi sa mga taga-roon, 29. Ali kayo, tignan ninyo ang taong nagsabi sa akin ng lahat ng ginawa ko. Siya na kaya ang Kristo? Yun. Yung panguling pangungusap po, ang sabi niya, siya na kaya ang Kristo? Ito po yung dialogue ng babae after na magkausap silang dalawa ni Jesus doon sa balon ni Jacob. Yung balon pong yun na pinagsasalukan ng tubig, yun po ang tubig noon, balon. Yun ay mana pa po nila sa kanilang nunong si Jacob. Si Jacob po ang gumawa nun sa Old Testament. Ngayon, nang dumating ang panahon ng Panginoong Yesus, buhay pa rin yung well, yung balon. Nagkataon naman sa balon na yon, lahat dun po sila kumukuha ng tubig. Ano? Basahin mo lang yung verse 12, Tatay August, kung ano yung balon na sinasabi na pinagkatagpuan ni Jesus at saka nung Samaritanang babae. Yung verse 12 lang po, tignan natin. Ang balon nito ay pamana pa sa amin ng aming ninuno si Jacob. Dito siya umiinom. Gayon din ang kanyang mga anak at mga hayop. Higit ka o ba sa kanya? Ayan. Kinu-question na nila si Jesus ngayon nito sa Samaritana. Ibig mo ba sabihin? Ayun, anong nakalagay? Higit ka pa ba sa kanya? Ibig sabihin, kung sa tanda, sa edad, ang ibig sabihin ng Samaritana, matanda ka pa ba kay Jacob na aming ninuno? Yan. Kasi po, normally, yung Samaritana at saka mga Hudyo, hindi po sila pwedeng magkasama. Sa kultura po nila, bawal. Kaya sinasabi ng babae, lagi niya po binablangka ang ating Panginoong Yesus tuwing magsasalita si Jesus. Ano? Lagi niya pong binabara ang ating Panginoon. Ito nga yung isang pambabara niya. Ibig mo ba sabihin na sabi niya kay Jesus, igit ka pa sa kanya? Ang tinutukoy niya si Jacob. Yung well na yon, yung balon. Sa Old Testament pa po yun, sa panahon ni Jacob. Siya po ang gumawa nun. Kaya sabi ng Samaritana, pamana namin yan namana namin yan Oh, ibig sabihin, sila lang ang pwedeng gumamit nun. Si Jesus hindi pwede. Kaya nagkaroon po sila ng conversation tungkol po sa tubig. Yung Samaritana, tubig na literal, inumin. Si Jesus naman, yung tubig na sinasabi niya ay spiritual. Kaya sabi ni Samaritana, di bigyan mo ko ng tubig mo para wag na akong mauaw. Kasi sabi ni Jesus, yung tubig na iniinom ninyo yan, kada inom ninyo, nauaw naman kayo. Kaya sabi ng Samaritana, sige, bigyan mo ko ng tubig mo. Naging alam nyo po, yung conversation po nitong babae at saka si Jesus. Nung panahon kasi, para bang ang tingin ng tao nila kay Jesus, mahina po, walang klase. Kumbaga sa bilang, hindi binibilang. Ngayon, bakit po ngayon yung babae, abang tumatagal silang nag-uusap, nagbabago po yung babae. Kasi kung babasahin mo lahat yung chapter 4, mapapansin mo, nagbabago yung babae dito.
unti-unti na siya nakakahunawa. Ano po? O sige, Tatay Ogos, unang 1:5:20. Pagibasa mo po yan. Bakit yung babae ngayon, iba na ang tunog ng kanya salita? Habang tumatagal, nagkonversasyon silang dalawa ng ating Panginoong Yesus, nagbabago na siya. Unang wani. O, pagibasa po, unang 1:5:20. Meron sinabi si Juan dyan. Bakit yung babae nagkakaroon ng tamang unawa? Pero yung una, laging binabara ng babae o Samaritana ang ating Panginoong Jesucristo. Ano po? Yan. Tignan lang po natin yung nakasulat sa unang 1:5:20, ano? Kung ano sinabi ni Juan sa kanyang sulat. Purihin ng Panginoon. Ano po? Sige, Tatay Ogos, hanapin mo po. At saka mo na po pagibasa. Yan. Unang wani, 5:20. Opo. Sige, Tatay Ogos. Yan. At nalalaman natin na parito na ang anak ng Diyos at binigyan niya tayo ng pangunawa upang makilala natin ang tunay na Diyos at tayo na sa tunay na Diyos sa kanyang anak niya si Jesus Kristo. Siya ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Ayan po, ano? Ang sabi po ni Juan, pagparito ni Jesus, anak ng Diyos, bibigyan niya tayo ng pangunawa. Yan. Dahil yung Samaritana nakausap po ni Jesus Christ, unti-unti po nauunawanan niya ang sinasabi ng Panginoon sa kanya. Nung una, lagi niyang binabara ang Panginoon. Pero kinalaunan po, nagiba na po ang tono ng kanyang pananalita. Ano po? Anong sabi niya? Aba, Ginoo. Sabi niya kay Jesus, Ginoo eh. Napaghahalata ko yata. Isa kang propeta. O, ano pa sabi niya? O, pagibasa mo yung Tatay Ogos, ano? Yung sinabing napaghahalata niya na sa 19. Kawan. Sa 1:4:19, kung saan yung babae na sinasabi niya, o kaya dito mo nga basahin, Tatay Ogos, dito. Yan. Diyan mo basahin. Yan. Yung 4:19 ng 1, diyan mo siya basahin. Sa 1. Kasi nakalagay diyan, iba yung nakalagay dito sa Magandang Balita Biblia. Yan, para lang magkaroon tayo ng ibang kaisipan. 1:4:19. Babasahin po. Opo. Ang babae ay nagsabi sa kanya, Ginoo, naihiwaringan ko na ikaw ay isang propeta. Ayan. Naihiwaringan ko. Ayan, ano? Ayan, sinabi niya po, ang tingin niya kay Jesus ngayon ay isang propeta. O, kita niyo po, nagbago na po ang dialogue ng babae, ano? Ng Samaritana tungkol kay Jesus. Unti-unti na po siyang binibigyan ng unawa ng ating Panginoon. Gaya na sinabi ni Juan, kaya dumating si Jesus dito upang bigyan tayo ng pangunawa. Ano po? Okay. Ngayon, meron pa sinabi yung babae. Sa 25 po, Tayo Ogos, yung 25 lang ang basahin mo uli. O, sige po. Ko dito sa 4. Opo. Para natin may dugtong yung dalawa na yan. Kasi doon sa una, sabi ni babae,
Ginoo, palagay ko, isa kang propeta. Ayan. Sa 25, idudugtong lang po natin yan, ano? Babasahin po. Opo. Ang babae ay nagsabi sa kanya, alalaman ko na ang Yesus ay darating na tinatawag na Kristo kapag siya ay dumating ay ipahayag niya sa amin sa lahat ng mga bagay. Yan. O ito po. Itong verse 25, ang sabi ng babae, kasi merong hula po na darating ang Mesiyas, ang Kristo. Ano po? Hula. Ano? Ang sagot ni Jesus sa kanya, nasa 26. O, sige, Tatay Ogos. Basahin mo yung sagot ni Jesus na yung sinabi ng babae na isa kang propeta at ano pa, ikaw yung Kristo o Mesiyas. Ano sagot ni Jesus? Sa 26. Opo. 26 po. 26. Si Jesus ay nagsabi sa kanya, ako na ang nagsasalita sa iyo. Ayan. Ay siya nga. O yun, inamin po ni Jesus. Ako yung propeta na sinasabi mo. Ako rin yung sinasabi mong darating na Mesiyas. O. Sinabi po ni Jesus yan sa babaeng Samaritana. So ano nangyari after na marinig ng lahat ito yung conversation nila tungkol pa sa pag-aasawa niya? Isipin niyo po, bawal sa kanilang mag-isama sa mga Udyo, Samaritana, bawal. Pero bakit yung buhay ng babae ay alam ni Jesus na yung babae nakalima na ng asawa? O isipin niyo po, bakit alam ni Jesus yun? Yan. Kaya yung babae ngayon, dali-dali po siya nagpunta sa bayan, nagbalik sa lugar nila at kinukwento na niya po si Jesus sa mga tao doon. Yun po yung nakalagay sa verse 28. O, Tatay Ogos, basahin mo yung 28. Dito na lang, itong ganitong Biblia. Sa 1:4:28 at 29. Kaya, alam niyo po, sa simula talaga, hindi ganun kadali na maunawahan mo po ang salita ng Panginoon. Pero later on, kapag talagang sasampalataya ka na, papaunawahin ka ng Panginoong Yesus para malalaman mo ang kanyang mga sinasabi. Ano po? Pero kung kukontra ka kay Kristo, wala ka talagang maunawahan. Gaya ng kababayan niyang Udyo, hindi nila maunawahan si Jesus kahit anong gawin ni Jesus hanggang dumating ang punto na pinapako pa nila sa cross ang Panginoon. Ano po? O, tignan niyo po ang sinabi ng babae ngayon. O, tayo Gos, basahin mo. 28, 29, at saka 30. Yung tatlo pong yun, sunod-sunod. Iniwanan ng babae ang kanyang banga. Bumalik sa bayan at sinabi sa mga taga roon, "Ali kayo, tignan niyo ang taong nagsabi sa akin ng lahat ng ginawa ko. Siya na nga kaya ang Kristo." Kaya lumabas ang bayan, ang mga tao at nagpunta kay Jesus. Ayan, ano po? Yung salita ng babae, yung last part ng kanya sinabi, ano sabi ng babae? Tingnan ninyo, ang taong nagsabi sa akin ng lahat ng ginawa ko, siya na kaya ang Kristo? Question mark po yun. Siya na ba? Tinutukoy niya po si Jesus. Kaya yung mga tao ngayon, lumabas. Di pumunta sila sa Panginoong Yesu Kristo. Para lang patunayan yung sinabi ng babae kung totoo o hindi. Ngayon, dahil po ang hangad nila malaman yung totoo, yun po binibigyan po sila ng unawa ng Panginoong Yesus. Unti-unti na nilang nauunawahan ang mensahe niya sa kanila. Yan, ano po, tuloy natin. Para makita nyo po, ano?
Kasi mahaba nga po ito eh. Kailangan unti-unti lang, ano? O, sige, Tatay Ogos. Basahin mo naman sa 39. 40, 41, 42. Yan, yung apat na verse na yan. Dito na ngayon yung tamang-tama po. Kumpleto na yung pagkahunawa ng mga Samaritano at Samaritana. Nang si Jesus po ay nangaral ng 2 araw sa kanilang lugar. Ayan, ano po? 39, 40, 41, 42 po. hanggang 42. Oo, yan. Hanggang 42 po. Basahin niyo po. Mabasahin na. Maraming Samaritano sa bayan na yun ang naniniwala kay Jesus dahil sa patutuo ng babae. Sinabi niya sa akin ang lahat ng aking ginawa. Kaya pumunta sila kay Jesus at nakiusap na tumigil muna siya roon. At tumagal nga siya roon sa loob ng 2 araw. Talagang naniwala kayo. At marami pang sumampalataya na pakinggan niya. Pagkatapos sinabi nila sa babae, naniniwala na kami ngayon, hindi na dahil sa sinabi kundi dahil sa narinig namin siya. Alam na namin siya nga ang tagapagligtas ng sangkatauhan. Amen. Ayan na po, ano? Inamin ng Panginoong Jesucristo mismo sa mga tao sa Samaria, sa bayan, yung tagapagligtas siya ng mga tao. Kaya sabi po ng mga taga-Samaritano, yung mga lalaki na pumunta kay Jesus, ano? Anong sabi nila sa babae? Hindi dahil sa sinabi mo kaya kami naniwala. Mas naniwala kami ngayon nung mapakinggan namin siya. Tinutukoy po si Jesus. Anong sagot ng mga lalaki? Siya na nga. Kasi yung tanong, ang tanong ganito. Siya na nga kaya ang Kristo? Yun ang tanong ng babae. Ang sagot ng mga nakarinig kay Jesus mismo. Ano sabi nila? Siya na nga ang tagapagligtas ng sangkatauhan. Kaya nasolve po yung problema ngayon nila. Dahil po saan? Sabi ni Juan, pumarito si Jesus upang bigyan tayo ng pangunawa. So sila po, yung mga Samaria, napaunawahan po sila ni Jesus about salvation. Oh, di po ba? Napakaganda pala, no? Na meron tayong tagapagligtas. Sino ang tagapagligtas natin? Itong pong Jesus na pinanganak ni Maria. Tandaan niyo po, yung pinanganak ni Maria, ang pangalan ni Jesus. Tignan natin sa Biblia kung Jesus nga yung pangalan. O Tatay Ogos, pakibasa po yung Mateo 1. Ito, titignan lang po natin, ano? Meron po kasi nakalagay dito. Kapilito yung 1. Apo, yung ano, yung verse 18, Mateo 18, 1, ay, Mateo 1, verse 18. Ang title dito, isinilang si Jesucristo, ano? Ayan. Hanggang mula sa 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Ayun, tayo guys, hanggang 25 lang.
Tsaga-tsaga lang po kasi nag-aaral po tayo, ano? Para natin makita ang kasaysayan ng ating Panginoong Yesukristo. Ano po? Andiyan na ano. Nilen? Andiyan na. Babasahin po. Opo, pakibasa po. Ito, naganap na ng ipinanganak si Jesus Kristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakdang ng magpakasal. Ngunit bago sila makasal, nagdadalang tao na si Maria sa pamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Subalit dahil sa isang matuwid na tao si Jose na sa kanyang napapangasawa at ayon itong alagay sa kahiyan si Maria. Binalak niyang hiwalayan si Maria ng palihim. Ngunit habang pinag-iisipan ni Jose, nagpakita sa kanya ng panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot. Kapakasalan si Maria, sapagkat ang sanggol na dinadala niya ay mula sa Espiritu Santo. Magsisilang siya ng isang batang lalaki at Isus ang pinangalan mo ang sanggol sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari na nga sa lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamagitan ng propeta. Maglilihi isang birhen at magsisilang isang sanggol na lalaki at tatawagin ito Emmanuel. Ang kahulugan nito kasama natin ang Diyos. Ang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon at pinakasalan niya si Maria. Ngunit hindi niya sinipigan si Maria hanggang magsilang ito na isang anak na lalaki. Si Jesus nga ang pinangalan ni Jose sa sanggol. Ayan, maliwanag. Ano po? Anong pangalan ng sanggol na pinanganak ni Maria? Jesus. Yung Jesus na nakausap po nila sa Samaria, siya rin po yung Jesus na pinanganak ni Maria. Ano po? Nangaral siya sa Samaria. Yun po yung nangyari. At doon naman sinabi ni Jesus, siya ang tagapagligtas, which is na yun din naman na sinasabi ng mga taga-Samaritano. Doon sa tanong ng babae, siya na ba ang Kristo? Ang sagot ng mga lalaki, siya na nga ang Kristo, ang tagapagligtas ng sangkatauhan. Ngayon, ang tanong, saan natutunan ni Jesus yon na siya ay tagapagligtas? Siyempre, kailangan malalaman po natin kung paano niya nalaman na siya ay tagapagligtas. Kasi baka sabihin niyo po, halimbawa kayo mga pilosopo, nag-iimbento ka lang dyan eh. Hindi po, nagbabasa tayo ng Biblia. Hindi po tayo inuokos-pikos o binabaluktot yung mga salita ng Panginoon. Ngayon, babasahin natin yung revelation ng Diyos mismo. O, kita niyo po, Diyos na po nagsasalita na si Jesus ay tagapagligtas. Yung kanyang anak, si Jesus. Ano po?
O ngayon Tatay Ogos, pagibasa mo naman sa Mateo pa rin, doon po natin kukunin. Paano nalaman ni Jesus na siya tagapagligtas ng sangkatauan? Kasi sabi ng sa mga Samaritano, siya na nga, narinig namin sa kanya. Siya, si Jesus po, ang tagapagligtas ng sangkatauan. Ayan po, ano? O, Tayo Ogos, Mateo 16, 13, 14, 15, 16, 17. Yan. Diyan po natin malalaman na sinabi ng Diyos na itong si Jesus na kanyang anak, siya po ang tagapagligtas ng sangkatawan. Yun din po ang sinabi niya sa mga taga-Samaritano. Kaya sabi ng mga Samaritano, narinig namin sa kanya. Oh, siya nga ang tagapagligtas ng sangkatawan. Sige, pakibasa mo Tatay Ogos. Babasahin po. Oo po. Nang dumating si Jesus sa bayan ng Cesarea ng Pilipos, tinanong niya ang kanyang mga alagad, sino raw ng anak ng tao ayon sa mga tao? At sumagot sila, ang sabi po ng ilan, kayo si Juan na tagapagbautismo. Sinabi po naman ng iba, kayo si Elias, at may nagsasabi pong kayo si Jeremias o isa sa mga propeta. Kinungulit sila ni Jesus. Ngunit para sa inyo, sino ako? Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya si Jesus, pinagpala ka, Simon, anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito ay hindi pinayag sa iyo ng sino man tao kundi sa aking Ama na sa langit. Amen. Ito po yung revelation ng Diyos Ama, na Ama ni Jesus nasa langit. Na yung kanyang anak, si Jesus po, yung pinanganak ni Maria, ang tawag Jesus. Dito po nalaman ngayon na mismo ang Diyos Ama ang nagsabi kay Pedro. Kaya sabi ng Panginoong Yesus kay Pedro, sinabi sa kanya ni Jesus, pinagpala ka, Simon na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito hindi inayag sa iyo ng sino man tao, kundi ng aking Ama na sa langit. Alin po yung katotohanan ito na sinasabi ng Panginoong Jesucristo? Yung siya mismo ay tagapagligtas. Ginamit po yung bibig ni Pedro ng Diyos. Kasi hindi po nakikita ang Diyos, invisible siya. Espiritu po siya, no? Hindi natin siya nakikita. Walang makakakitang tao sa Diyos. Si Jesus lang po nakakakita kasi tatay niya yan, no? Ngayon, ginamit po yung bibig ni Pedro na ipinahayag mismo ng Diyos na si Jesus ay tagapagligtas. Kaya ang ginawa po ni Apostol Pedro, nung panahon niya, yung natutunan niya po sa eksena dito sa Mateo chapter 16, 13 hanggang 17, ito po yung ipinangawakan ni Pedro. Ito po yung sinampalatayanan ni Pedro. Kaya ito po ang pinangangaral ni Pedro. Hindi po nangaral ng iba si Pedro. Ang pinangaral niya, yung natutunan niya kay Jesus. O tingnan po natin yung gawa ng mga apostol. Kung nagsisinungaling ba si Pedro o hindi. O pagibasa mo Tatay Ogos. Gawa 4, 11, 12. Diyan po sa gawa o si
4:11, 12. Diyan po sinasabi na ni Pedro ngayon tungkol kay Jesus. Tandaan niyo po. Kapitulo 4:11, Opo. 12. Na sinasabi niya, si Jesus, yun nakasama nila. Siya po ang tagapagligtas. Kasi po, nireveal sa kanya ng Diyos Ama sa langit. Sabi ni Jesus. O, tingnan nyo po. Kaya alam nyo po, yung mag-Bible study ka, diyan po dumarating yung pangunawa natin. Pag-ibasa mo, Tatay Ogos. 11:12. Opo. 11:12. Babasahin po. Opo. Ang Isus na ito, ang batong itinagpil ninyo, mga tagapagkayon bahay, at siya ay naging batong panudukan. Sa kanya lamang matatakpuan ang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan sa buong daigdig na binigay ng Diyos sa mga tao upang tao'y may ligtas. Ayan na, maliwanag ang sabi ni Pedro. Binigay sa lahat ng tao. Sino? Yung 11, si Jesus. Nasukat nating ikaligtas. Yun din ang sinabi ng mga Samaritano. Siyang tagapagligtas, nasa katawan. Eh di parehas lang po salita nila, Samaritano at saka Pedro. Na si Jesus ay tagapagligtas ng sangkatauhan. Ano po? O, basahin mo po sa 5:42 ng Gawa, Tayogos. Si Pedro pa rin po yung nagsasalita dyan. Kasi, natutunan ni Pedro yan sa panahon na Kapitulo 5, ano po? 42. 42 lang. Oh, yun sa chapter 16 ng Mateo. Kaya yan po pinangawakan ni Pedro. At kanya po ipinangaral. Ano po? Yan. Di lalo, nagliliwanag na po, hindi po ba? Maliwanag na, no? Sa biyaya ng Diyos, ano po? Nagbabasa lang po Babasahin tayo. ko. Oh, sige po, pag-ibasa tayo, boss. Gawa 5:42. Opo. At araw-araw sa templo at mga bahay-bahay, walang tigil sila nagtuturo at nangaral na magandang balita tungkol kay Jesus, ang Kristo. Ayan, ano po? Kita nyo po, anong resulta? Araw-araw. May Bible study. Hindi lang po sa mga bahay, pati po sa mga templo ng mga Hudyo, pumapasok na po sila Pedro. Ano po? Ang pinapakilala nila si Jesus, yung pinanganak ni Maria. Siya po ang tagapagligtas natin. Amen? Amen. Lahat ng tao, kasama na po tayo dito. Ano po? Panguling talata po. Kung totoo nga bang lahat ng tao, bagamat nakalagay na po doon, ano? 1:3:16. Kaya pag-ibig. Yan. Ito pong 1:3:16, ang sabi po ng mga scholar ng Bible, ito po yung puso ng Biblia. Meron din po palang puso ang Biblia, ano po? John 3:16. Ano po? Yan. Panguling talata po yan, ano? Matatapos na po tayo sa Garden Bible Study. Bakit ko sinabing garden? Garden po itong lugar na ito eh. O, paiikot po natin ang video, ano? O, kita nyo po, mga halaman yan eh, kaya garden. Alang naman tawagin mo building yan. Di po ba? Yan, o. Di po ba? Puro halaman yan. Kaya garden po ang tawag dyan. O. Mga tanim po lahat ni Tatayogos yan, ano? Ang padre di pamilya ng tahanang ito. Ayan, o. Yan. O, sige, Tatayogos, ano? Pakibasa niyo po yung 1:3:16, panguling talata po sa ating Bible study.
Babasahin po. Apo. Sapagkat ngayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya binigay niya ang kanyang kaisang anak upang ang sino man sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi makaroon ng buhay na walang hanggan. Oh, napakaliwanag po, ano? Binigay po si Jesus ang sulong anak, bugtong na anak, sa kaligtasan natin lahat. Amen po ba? Amen. Yan, o sige. Bago po tayo magko-closing prayer, awit naman tayo ngayon, Diyos ay pag-ibig. Kasi po, yung 1:3:16, yun po'y pag-ibig ng Diyos. Kaya ang awitan po natin ngayon ay Diyos ay pag-ibig. Ayan. Ano po? Kaya sana ikaw na nanonood ng video, kaibigan, i-share mo naman sa iba. Malay mo, sa pag-share mo, makakatulong ka rin na magliwanag sa isip ng ibang tao ang video ito. Ano po? Kaya i-share nyo po. Huwag po kayong magsawa. Kaya sa kung ano-ano yung sinishare ninyo wala naman pong kabuluhan. Di mag-share na lang kayo ng salita ng Diyos. Ano po? Nandito po tayo ngayon sa Paradise Site. Sa Barangay 128, Zone 10. Permanent housing. Yung dati pong Smoky Mountain. Kung inyo po nabalitaan yung umuusok na bundok ng basura dito po sa Tondo. Yan. Smoky Mountain po kung tawagin. Ngayon hindi na po Smoky Mountain, permanent housing. Ano po, na sinasakop po ng Balot, Tondo, Manila. Sige. Awitin po natin ay Diyos ay pag-ibig. 1, 2, 3. Pag-ibig Ang siyang pumupukaw sa ating puso, kaluluwa. ang siyang nagdulo sa ating buhay ng Gintong araw at pag-asa. pag-ibig Ang siyang buklod natin, di mapapawi kailan pa man sa puso. Tayo'y siya lamang kahit na tayo magkawalay. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo'y magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayo nagmamahal, sikapin sa ating pagsuyo, ating ikalat sa buong mundo. Pag-ibig ni Jesus ang siyang sumako sa bawat pusong buhaw sa pagsuyo. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo'y magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos Diyos tayo tayo nagmamahal. Diyos ay Pag-ibig. Salamat po, Panginoon Diyos, sa aming Ama na makapangyarihan sa lahat. Minsan pa, pinakain mo po kami ng spiritual food. Binusog mo po ang aming mga lalagyan. Salamat po sa patutuho ng iyong salita na meron kaming tagapagligtas. Mismo ang aming Panginoong Yesus ang nag-reveal nito. Salamat po, binigyan mo kaming kaligtasan ng aming kaluluwa. Amang Diyos,
Minsan pa ang aming dalangin, si Tatay Hogos, ito po, ano? At si Nanay Claring, ano po, yung kanyang may bahay. At ito po yung kanyang mga anak, manugang at apo. Patuloy mo pong pagpapalay ng bawat isa sa kanila. Kung dumating man po sa buhay nilang kabigatan ng buhay, yung paghahanin o Diyos, kung dumating man po yung panahon na may sakit sila, yung pagalingin po sila. Bigyan mo po sila ng mapayapat maimbing na tulog mamayang gabi. At habang natutulog po sila, ingatan mo po Panginoon Diyos, ang kanilang buhay, alin niya ng kawad ng kuryente, alin niya ng tubig. At gisingin mo po sila sa araw ng bukas, taglay ang panibagong buhay at lakas na nagmumula sa iyo. Maraming salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen and amen. God is good. All the time. Amen. Amen. Bye-bye. See you again.